Radley POV. Nandito ako ngayon sa mansion nila Ellie. Sinasamahan ko pa siya kasi late darating sina Manang. Solo ko pa ang asawa ko, pagkaalis namin sa mansion Dumaritso na kami dito. Bandang alas 4 na kami nakarating, pero wala pa rin ang mga kasambahay nila. May dinaanan pa raw kasi. Nandito ako sa kwarto niya. Nakadapa sa kama habang hinihintay siyang lumabas sa mahiwagan niyang shower. Ang tagal naman niya eh. Sabayan ko na kaya. Bumangon ako and I take off my long sleeves. I put my clothes on the headboard, and I lay down her bed as if it's really my own place. Makatulog na nga muna, baka hindi pa ako makapagpigil, pasukin ko siya sa banyo. Napabalikwas ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ng dalawang babae na hindi ko kilala. Who are you? What are you doing here? Tinapunan ko ng masamang tingin ang dalawang magandang babae sa may pintuan. Sino ba ang mga ta? Inalag ko ang ulo ko. Wala akong naaalalang inuwi na babae, maliban kay Ellie. Who are you? What are you doing here? I irritatedly shouted. I can see in their face how scared they are. Radley, bakit ka ba sumisigaw? Nalipat ang mata ko kay Rad, nakakalabas ko lang ng banyo. Ate, they said in unison. Pagharap ni Ellie nagulat pa siya, at biglang lumawak ang ngiti niya nang makita ang dalawang babae. Sarah, Shane, ate, ito ba yung mga pinsan niya na tinuturing niyang kapatid? Ang iingay. I miss you. Na-miss ko rin kayo. Nakatingin lang ako sa kanila, nang biglang napansin ng isa na nakatingin ako sa kanila. They are really look good together. Ate, who he is? Tinuro niya ako. Tiningnan ako nito mula ulo hanggang paa, hindi rin nakawala sa paningin ko ang panlaki ng mata niya, dahilan para mapatingin ako sa sarili ko. Radley, magdamit ka nga, sigaw ni Ellie at binato ako ng unan. I cursed and I immediately put my clothes on. Sorry, sabi ko nang makadamit na ako. Lumapit ako sa kanya, tiningnan niya ko tapos hinawi niya yung buhok ko. Ay, sabi ng isa na pinakabata sa kanila, sino nga ulit? Ate, isusumbong kita kay mom. Nagdala ka ng guy sa room mo. Sabi naman ng isa. Shane, kahit isumbong mo pa ako right now. Right here. Tapos pag nalaman ni mom kung sino ang kasama ko, mas lalo siyang matutuwa. Natatawang sabi ni Ellie at niyakap si Shane. Ate, ikaw having a guy in your room is so suspicious, sabi ni Sarah at ngumiti ng nakakaasar. Yeah, and he's lying on your bed, while you is in the bathroom then, kung hindi kami dumating. What do you think may happen? Shane and sat down on the sofa. May pagkapaparazi pala tong mga kapatid niya eh. Umalis ako sa kama at naiiling na lumapit kay Ellie. Kayo talaga kung ano-ano iniisip nyo. To tell you that this man is my husband, Radley, my sisters, Shane and Sarah. She said and smiled at me. Husband. Oh my ate. Protesta ng pinakabata. He's so handsome. I want him to be my husband too. Nasamid ako ng sarili kong laway. Hello, nice to meet you po kuya. Little sister mo na rin ako Pwede ring maging kabit mo. Shane and she waved at me, I just smiled on her. Buti pa ang batang to sinabihan ako ng gwapo, itong ate nila, kahit isang beses hindi. Mukhang kursunade pa ako ng isang ta. Hi! Tipid kong bati dito. Why didn't you say they're coming? Bulong ko kay Ellie. Niyakap ko siya mula sa likuran, and I smell her sweet scent. Wala ako sa mood makipaglandian. Isa pa di ko papatulan yan. Shane, you're so shameless. Ate, sumbong ni Sarah kay Ellie. If he is your husband, can we call him kuya? Sarah said that's make me look at her. Ellie looked at me. Yes, you can. Answer in a calm tone. I didn't mean to shout earlier, I added. Okay lang po kuya. Nagulat kami nang may guy sa bed ni ate. Sorry sa esturbo, Sarah, and she raised her hands, peace sign. I smiled. It's okay. Napakamot ako sa ulo, at bumaling kay Ellie na nakahawak sa kamay ko. May kasama na siya. I must go home now. Hey beautiful. I need to go. Humarap ako sa kanya at hinawakan ko ang kamay niya. Ay, Sarah and Shane teased us. Shane fake cough.
Ang ganda naman ng ate ko, at alam na namin yun kuya matagal na. Nasa lahi na namin yun, saka sabihin mo rin na maganda ako. Shane Green before she pouted. Tingin ko may girl version si Red. Ikaw talaga. Ate, punta muna kami sa room namin. Sarah cuts Ellie off. Maiwan na muna namin kayo. Nice to meet you Kuya Radley. Sarah said and she waved at me. Lumapit siya kay Rad at humulik sa pisngi. Tumingin ako sa wristwatch ko 7 PM na. Alis na ako. Palm ko kay Ellie. Ang totoo ayaw kong umalis. Sanay na ako nakatabi siyang matulog, and now it's a big adjustment again. Sige, pasensya na sa kanila Makukulit talaga ang mga yun. Ngumiti sa akin. I see. You don't need to apologize. I'm just curious, why I can't see them when I visit you here. Palagi siyang pumupunta dito, kung hindi siya mag-isa mga maids ang kasama niya. Walang iba. Kasi po kapag pumupunta ka rito weekend, sa oras na yun ay nasa tita nila sila sa mother side. O kaya gabi ka pumunta tulog na sila sa mga ganung oras. They visit their relatives this past few weeks, that's why I'm always alone here, I smiled on her explanation. I see. I kiss her cheek. Take your clothes on. Hatid mo ako sa labas. Kinindatan ko siya. Kanina ko pa siya kausap. Nakakailang na ganyan ang itsura niya. Inaakit niya ba ako? Magpapahatid ka pa. Alam mong nasaan ang pintuan. Reklamo niya. Sige, ayaw mo dito na lang ako matutulog. Tumalon ako sa kama, at ginawa kong unan ang kamay ko. Umalis ka nga dyan. Ito na, magbibihis na. Huwag mo nang higaan ang kama ko, pwede. Inirapan niya ako. Pumasok ulit siya sa bathroom. Umupo ako sa kama at umiiling na nakangiti. Bakit di na maalis ang ngiti sa labi ko? Napapadalas na ata ang pagngiti ko Nakakalimutan ko na kung ano ako. She's making me smile like this. So corny. Let's go. Aya niya nang makalabas na siya sa bathroom. I smirked and I stood up. I opened the door for her. Ellie tawag ko sa kanya nang pababa kami ng hagdan. Yes. Tumingin siya sakin. Sumama ka na kaya sakin. Suggest ko. Pinalo niya ko sa balikat habang mahinang tumatawa. I pouted. May mali ba sa sinabi ko? Gusto ko lang naman siyang makasama Nasanay na ako na palagi ko siyang kasama. Sa pagmulat ng mata at pagpikit ng mata ko siya unang bungad sa akin. Ang sarap sa pakiramdam na ganuhan kami. May sakit ka ba? Kakatawa niya muntik pa siyang mahulog sa hagdan, mabuti na lang at nahawakan ko siya sa bewang, at naisandal ko sa staircase. Are you okay? I asked serious. She make my heart race. Yeah, thanks. Inayos niya ang sarili niya at nauna nang bumaba. Bumukas ang pinto at bumungad sa amin ang mga kasambahay nila. Hiha, kamusta ka? Yamakap sa kanya si Manang. Manang, na-miss ko po kayo, ayos lang naman ako. She said. Kamusta ang pagstay sa asawa mo? Napatingin sakin si Manang. I enjoy my days with him. She answered before she looked at me. Enjoy. Wow, I didn't expect that she will say that. Well, I really enjoyed it too. Mabuti naman kung ganun, o siya kung may gusto nasa kwarto lang ako, maiwan ko na kayo, iho. Salamat sa pag-aalaga sa alaga ko. I nod with a wide smile. Manang tapped me on arms. Before she walked away. Nahalata ko sa bahay na ta. Masyadong pamilya ang datingan. Tawag pa nga sa amo parang makalevel lang. I have to go. Sabi ko nang makalabas na kami ng main door. Nandito kami sa garahe nila, dahil dito ako nagpark kanina. Sige, ingat ka. She smiled. Leon lang. Tanong ko na ikinakunot ng noo niya. Bakit meron pa ba? Nalilito niyang tanong. Oo naman sagot ko. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya, and I kissed her on cheek. This is all I wanted, a kiss. Bye. Sweet dreams my lady. Months from now, we're living in a same roof. I promise you that. I whisper before I enter to my car. I start the engine of my car, and I open the window in my side, and I gave her a wink. She just standing there waving her hands. Eliza POV. Hiha, malamig na nandito ka pa, hay na kung bata ka. Sabi ni Manang habang hinihila ako papasok.
Hindi ko na namalayan na nakaalis na siya, hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko, nang marinig ko ang binulong niya. Sleeping alone tonight just like before. Wake up in the morning without kiss from him. Walang Radley na mangungulit ng kiss, walang yayakap sa akin, then walang mangungulit. Puro na lang Radley. Nagmumukha na akong Radley. Po, manang magpapahinga na po ako. Oh siya, di ka na ba kakain? I'm full manang. I answer before I walk towards my room. Laglag balikat na umupo ako sa kama ko, at niyakap ko ang unan ko, amoy Radley. Feel ko tuloy katabi ko lang siya. Hay nako, pati ba naman amoy niya nami-miss ko. Nahiga na lang ako at matulog na nga. Kung ano-ano pang iniisip ko, pinilit kong matulog pero hindi ako makatulog. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Hindi ako inaantok. I stopped when I heard my phone's rang. Sino naman ang tatawag sa akin ng ganitong oras? Hello. Naiinis na sinagot ko ang phone ko, without looking who's the caller. Why are you still awake? It's 11 o'clock in the evening. Sabi ng sa kabilang linya. Ang ingay-ingay pa nga eh. May naririnig akong music, then mga tili ang mga babae. Tatawag-tawag tapos pag sinagot, bakit gising pa? Tapos pag di naman sinagot, bakit hindi mo sinagot? Wala namang iba kundi si Radley. Tiningnan ko ang phone ko, may disappointed unknown number siya. Pero familiar ang boses niya. Yes, sabi ko na nga ba. Nasaan ka ba? Bakit ang ingay? Hindi ko mapigil ang hindi magtanong sa kanya. Bar, pauwi na ako, may dinaanan lang ako rito. Talaga lang ah. Oo nga, selos ka agad. Kapal mo. Bakit ka nga ba napatawag? Alam mo bang nakaka-esturbo ka? Then, saan mo nakuha ang number ko? Sunod-sunod kong tanong. First, I called because I want to hear your voice. Second, sorry if I disturb you. Third, your mom gave me your phone number. Do you still have any question? Sinagot talaga isa-isa. Lakas ng trip mo Radley. Nothing. So I hung up now. Bye. I end up. Hindi ko na pinatapos yung sasabihin niya, bahala siya. My phone ring again. Napatingin ako sa phone ko. Si Radley na naman. Hindi na nga ako makatulog, esturbo pa to. Ano? Bungad ko sa kanya. Bakit mo ako binabaan? Nilayo ko sa tenga ko ang phone ko, kasi masakit sa tenga ang boses niya. Aray ko, bakit ka ba nakasigaw ah? Naiinis na rin ako, but I still in a low tone not like him, nakasigaw na. Sinong hindi sisigaw kung bigla-bigla kang bababaan ng phone? Ay ikaw. Pwede pakihinaan ang boses mo. Hindi naka-loudspeaker, pero sa lakas ng boses mo parang naka-loudspeaker na ako. Nang iinis ka na naman. Umayos ako ng higa at niyakap ko si Bear. I kiss my bear. Bakit hindi siya nagsasalita? Tiningnan ko ang phone ko, hindi pa naman napuputol ang call. Hindi na lang ako umimik. After 3 minutes he broke the silence. Hey, are you still there? Mahinahon niyang sabi. I nodded, parang nasa harap lang ang kausap. Hindi ka makatulog. Medyo, miss me. Of course not. Nakakatawa. Kung pagtitripan mo lang ako, ibaba ko na to. Tikan ka kaagad. Oo na, sige na nga, I just called again to say goodnight. Feel ko nag-akyatan ng dugo ko sa pisngi ko. Silence, your blushing wife. Ano? Hoy! Ikaw kung ano-ano sinasabi mo dyan. Makapagsalita ka, akala mo naman nakikita mo ako. Defensive again means yes. I love the way when you're blushing. You look like a tomato. Defensive. Okay, sige na. Ako na defensive. Ako na nagbablush. Ako na kinikilig. Ako. Kinikilig, no. Bakit ko ba naisipan pang sumagot? Nasabi ko tuloy sa kanya, nakakainis. Pakiramdam ko nakakahiya. Nakakakilig, nakakainis. Bahala ka nga dyan. Oy teka, dude. Tara na, daming chicks. Shut up. Sino yan? Ikaw ay susumbong kita kay Eliza, baby. Don't call her like that. Leave me alone. Kukutusan na kita. Tara na, kasi maraming chika babes doon. Oo na. Susunod ako. Rinig kong may kausap siya. For sure naman si Red yun, boses pa lang. Teka, chika babes. So, sasama siya naman babae. Basta talaga babae ang dali niyang mapatango. Hello wife. Sige na, tulog ka na.
You sound sleepy. Uuwi ka na ba? Ma'am babae. Nagpatikip ako sa bibig ko. Bakit ko ba naitanong yun? Ang totoo hindi talaga ako inaantok. Naiinis. I heard him chuckle. Aba, may gana pa siyang ngumiti. Uuwi na. Masyado ka namang selos dyan. Sige. Bye. Sabi ko na may bahid ng inis. Sounds irritated. To prove that I'm going home right now, can I sleep with you? Hindi. Umuwi ka sa bahay mo. Sige na. Matutulog na ako. Bye. He sounds sweet by saying goodbye. Bye. Ellie naman. Ang sweet-sweet ng pagkakasabi ko, tapos pag-alit yung sayo. Ulitin mo nga yung sweet rin. Nang asar bata. Ano bang kalokohan yan ah? Sige ka. Hanggang umaga tayo, hanggat hindi mo sinasabi bye handsome, kahit putulin mo, tatawagan kita ng paulit-ulit. What? Sige na. Sabihin mo na kung hindi pupunta ako dyan. Kanina ng asar ngayon nangungulit. Ayoko nga, isa pa wag kang pupunta rito, lalo na kung nakainom ka. I hate the smell of alcohol, umuwi ka na lasing ka na ata, baka mapaano ka pa. Hindi ko gusto ang amoy ng alak. 18 na ako pero never pa akong nakatikim. Nakakauwi nga ako ng ligtas kapag magdamagan ako sa inuman. Ngayon pa kaya na nakatatlong shots pa lang ako. Oo na. Ikaw na. Ikaw ng alcoholic. Dali na. Sabihin mo na, Ellie I'm waiting. Rad ano ba? Akin na nga yan. Red give me back my phone. No. It's mine. Hey. Red Manalo speaking. Sabi pa sa kabilang linya. Siguro inagaw ni Red kay Radley yung phone, kaya siya na tong kausap ko. Red. Si Eliza ta. Sabi ko. Aw. Hey. Ellie baby. Anong oras na? Bakit gising ka pa? Oy ikaw ah. Kayo ah, kanina pa kayo nag-uusap. Masyado mo namang in-under si Rad. Pang-aasar niya. Ewan ko dyan sa pinsan mo, at naisipan akong tawagan. Isa pa hindi ko siya in-under no. Oy hindi daw. Sige nga sabihin mo sakin anong pinag-o. Rad, aray ko po mami. Give me back my phone or I'll punch you. Bakit ko sayo ibabalik phone ko ta? For your information Rad pinahiram lang kita, hindi ko sinabing angkinan mo na tong phone ko. May utang. Anong utang? And that call? Okay now. Eliza baby o inaaway ako ni Rad. Pagsusumbong ni Red. Napangiti naman ako sa kanila. Kahit saan talaga ang dalawang to. Bahala kayo dyan. Sige na bye. I end up the call. I silent my phone upang hindi ko na mapansin na tumatawag si Radley, dahil wala na akong balak na kausapin siya. Niyakap ko ng mahigpit si Bear. Ang sarap mong yakapin, nanggigigil ako. Good night Bear. Tama nga si Red ang tagal na naming nag-uusap ni Radley. Nakaramdam na rin ako ng antok. First time ko ulit na matulog na wala siya sa aking tabi. Subukan niya lang na mambabae, hindi na matutuloy ang pinanggako niyang magsasama kami sa iisang bahay. Sa nakalipas na isang linggo palagi kaming magkasama ni Radley. He's being sweet and caring. He always make me smile and I enjoy every single day with him. I can say that I can't live without him. He's courting me in his own way. Hindi ko lang akalain na gagawin niya ang bagay na ito, lalo pat mag-asawa na naman na kami. Isa pa, akala ko nagbibiro lang siya nang sabihin niya iyon sa akin. Ang bahay na regalo ng magulang namin para sa amin ay tapos na. Inaayos ito, sigurado ako na next week magsasama na kami sa iisang bubong for permanent. Ito namang si Andrea, nagtatampo na samin lalo na sakin. Wala na kaming time magbonding kasi na kay Radley na ako. Sina Shane and Sarah tuwang-tuwa pag nasa bahay si Radley, kasi may tagagawa sila ng assignment. Sina Red naman wagas kong mock-up ang asar, wagas kong magtampo pag hindi sama-sama sa kanila si Radley. Good morning Professor. Nagsitayuan kami nang dumating na ang professor namin. Good morning class. I just came here to announce that we were having a band contest by department ang labanan, so choice 5 participants. Isang vocalist, drummer, guitarist and etc. Miss President. Professor said. Yes ma'am. I answer. Ako nga ang class president ng classroom namin. Ikaw nang bahala, ibigay mo sa akin ang list ng sasali. Good luck guys. Next week na ang contest.
Gawin nyo ang makakaya nyo, okay? Cooperation is highly appreciated, thank you. Yes ma'am, we said. Lumabas na si Professor then huminga ako ng malalim, another stress. Hoy ano na, ha? Napatingin ako sa katabi ko. It's 11. Wait lang. I stand up in front of the class. Hey everyone, regarding about our professor said. Any volunteers? I asked. Sorry Eliza, we're not interested. Sagot ni Bianca at inirapan pa ako. Bianca, if you don't want to join then better shut up. I don't need your suggestion. I said. Ang init ng dugo ko sa kanya. Ewan ko basta naiinis ako kapag nakikita ko siya. I think they are not interested too. So much better do it alone. Bianca, this is not the right time to argue. Okay, if you're not interested so, please shut up. I take it as a cooperation. I smiled on her. Guys, respect, she is the president, you must be cooperative. Raise your hand if you want to perform. Napatingin ako kay Livon. Van, guitarist ako. Alvin, drummer here. Derek, I'm in Tulkin. I'm here too. Basta wag lang vocalist. JR, good. Ako na sa vocalist. Presenta ni Livon. Seryoso, sure ka, marunong kang kumanta? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Huwag kang mag-alala, kami nang bahala, magaling kaya to. Pagmamayabang niya. Okay, that's great, let's have a meeting later. After break, game. Tiningnan ko sila, nagnod lang sila sa akin. Umupo ako sa tabi ni baby tapos nakatingin siya sa akin, nang parang ewan ko ba kung galit o nang asar o nambabad trip. Anong tingin ba yan? Tanong ko. Wala. Naiinis ako sa'yo, bakit ba hindi na lang ikaw ang vocalist? Nag-volunteer na si Livon, complete na hindi na ako sasali, pero sasama ako every time na practice nila. Pwede sumama? Oo naman. Awkward kaya kung mag-isa lang akong babae no? Kamusta na pala kayo ni Rad Monster? Tanong niya habang naglalakad kami papunta ng cafeteria. Oo, Rad Monster ang tawag niya kay Radley, kasi nilalayo raw ako sa kanya. Tapos nakakatakot raw pag naiinis lalo na pag nagagalit. Okay naman, hindi mo pa ba sasagutin? Napatingin ako sa kanya, bakit napunta sa topic na yan? Band contest ang pinag. Hep. Akala mo makakatakas ka na naman sakin? Pues hindi na. Alam mo bang araw-araw ako sa yung tatanong yan, at araw-araw mong iniiba ang usapan. Ayaw ko kasing pag-usapan, hindi ko alam kung anong gagawin. Anong isasagot ko sa mga tanong niya? Eliza, best friend mo ako. Marami ka ng secret ah. Wala akong tinatago. I'm always telling you the story of my life. Pumunta muna kami sa counter and nag-order. Nag-order siya ng pasta and tea. Ako naman sandwich and tea, busog pa kasi ako eh. So ano na, mahal mo, mahal ko, Radley. Bigla na lang pumasok sa isipan ko, bakit si Radley? Do I love him? Every time he make me happy, he make me feel special, he make my day ruined, but in the end I find it sweet. Oo na, I love him. What did you say? Bigla na lang may nagsalita sa likod ko. Si Andrea naman tumili, habang nakatingin sa likuran ko. Napalunok ako nang biglang bumilis ang tibok ng puso ko, oh my God. I slowly look at the back. I saw him standing. Did he heard me? Can you tell it directly to me? Umuklo siya at tinapat sa mukha ko ang mukha niya. Narinig niya. Oh my, feeling ko naghahabulan ang dugo ko papunta sa pisngi ko, kaya yumuko ako para umiwas sa tingin niya na nakakawindang. Kainis ka Andrea, pinapahamak mo ako eh. Humarap ulit ako kay Andrea, iyong kulang na lang magwala siya sa kilig. Pinanglakihan ko siya ng mata, anong gagawin ko? Kailangan ko ng palusot. Fake cough. Rad Monster. Bakit naman niya sasabihin sa iyo ng derecho? Ikaw ba pinag-uusapan namin? Pagmamatere ni Andrea kay Radley. Bakit hindi nga ba? Akala ko naman, ako na. Umupo siya sa tabi ko, at hinalikan ako sa pisngi. Hey, you look pale. What's wrong? Hinawi niya ang strand ng hair ko. Umiling lang ako. Mabuti naman buminta ang palusot ni Andrea. The best ka talaga baby. Tumingin siya sa akin nang may utang ka sakin. And I look at her,
Thanks, she replied, just a smile. Ganon talaga kami nagkakaintindihan sa tingin, pero kasalanan niya rin naman. Bakit ka ba nandito? Baling ko sa kanya. I want to eat breakfast with you. Umalis ka nang hindi nagbi-breakfast. Pumasok ka ba sa school para kumain? Naiinis kong tanong sa kanya. Sinong di may inis ginugutom ang sarili niya. Kung noon pumapasok ako nang walang dahilan. Ngayon pumasok ako sa school, alam mo kung bakit. Because I want to see you, nagmamadali ako. That's why I leave without eating. And I want to eat with you. Ay, ang lakas magpakilig. Ang sweet naman. Kilig ka naman dyan. Sagot ni Radley kay Andrea. Hindi no. Asa ka. Saka umalis ka na nga. Nakita mong girl talk kami, tapos susulpot ka. Inirapan siya ni Andrea. Ellie, wala bang manliligaw sa babaeng ta? Ang lakas kasing mangbara. Tingin ko talaga tatanda tong dalaga. Natawa ako sa sinabi ni Radley. Ayan na, magsisimula na ang asaran ng dalawang to. At least maganda, kesa naman sayo. Baby, wag mo nga yang sasagutin. Si Livon na lang buti pa. Yun, closed kami, hindi ako inaaway kaysa naman dito sa asawa mo, napaka-perfect. Naasar na sabi ni Andrea. Livon, subukan nga natin kung hanggang saan ang Livon mo. Nag-iba bigla ang facial expressions niya. He looked mad. His close his fist. Ayan, pikan na naman. Hinawakan ko ang kamay niya, kaya napatingin siya sakin. Ang init ng ulo mo. Kumain ka na nga, gutom lang yan. Wait lang, i-order kita anong gusto mo. Umiling siya. He hold my hand. Andrea fake cough. Napatingin kami kay Andrea. Nakatingin siya sa kamay namin. Hindi na, aalis na ako. Nakakahiya naman dito sa kasama mo. Let's eat lunch together later ha. Sabi niya at tumayo na siya. Sasunduan kita, okay, sige, bye. I nod. Nagkatinginan kami ni Andrea. We laughed together. Kasi naman muntik na yun. Tapos patampo-tampo effect pa si Radley. Lagot ka. Inaway mo si Rad Monster. Ah, bakit ako? Kayong dalawa kaya ang nagtatalo. Kikanin. Alam mo, pag si Livon ang pang-asar ko sa kanya, pansin mo. Every time na sinasabi ko yun. Kung hindi uusok ang ilong niya sa galit, mag-walk out. In fairness, yung walk out niya ngayon, may pababay pang nalalaman. Oo nga, ewan ko ba dyan kay Radley. Every time talaga na Livon ang kinukumpara siya ni Andrea, naiinis, nagwo-walk out. Ano bang meron? Ang weird. Bakit ba ganun si Radley kay Livon? Mabait at pala kaibigan naman si Livon. Ano kayang meron sa kanila kaya ganun na lang si Radley sa kanya? May hindi ba ako alam?